Nang makita ko si Marco, ang asawa ko, at si Luisa, ang aking inampon na kapatid, sa aming kama, gumuho ang mundo ko. Hindi lang pag-ibig ang nawala, kundi ang buong dangal ng pamilya namin. Naalala ko ang di mabilang na ektarya ng lupain ng mga De La Cruz, ang mana na sinasabi ni Elena. Sa halip na sumigaw, tinitigan ko lang sila at pinilipit ang susi. Nagbago ang laro. Hindi pa tapos, bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria. Nasa edad 50 na ako, isang guro sa kindergarten. Sa loob ng halos 3 dekada, araw-araw akong bumabangon ng may ngiti, naghahanda ng leksyon para sa aking mga bata, at umuuwi sa isang bahay na puno ng pagmamahal. O iyon ang akala ko. Dati, iniisip ko, sapat na ang mapalaki lang ang mga anak ko ng maayos, at ang buhay ko'y kumpleto na. Ngunit, may isang araw na natanto ko, may mga bagay sa buhay, na hindi mo lang basta ibinibigay, dahil hindi naman ito laging ibabalik sa'yo. May mga lihim na mas malalim pa sa karagatan, at mas mapait pa sa pinakaduwag na kape. At ang lahat ng iyon, ay nagsimula sa isang gabi, ang gabi ng aming ika-4 na anibersaryo. Naalala ko pa, pumasok ako sa aming silid, bit-bit ang huling piraso ng cake na inihanda ko, nais ko siyang sorpresahin. Ang buong araw ay ginugol ko sa pagluluto ng paborito niyang adobo at sinigang na hipon. Binili ko pa ang pinakamahal na alak, pula, tulad ng paborito niya. Ang bahay ay amoy pagkain at bulaklak. Ang mga pulang rosas na binili ko, pareho ng ibinigay niya noong una siyang manligaw. Ngunit ang pagpasok ko sa pinto ng aming silid, ang nakita ko ay hindi isang lalaking naghihintay ng sorpresa. Ang nakita ko ay isang bangungot na gumising sa akin sa pinakamalalim na panaginip ng kasinungalingan. Nakahiga doon, sa aming kama, si Marco, ang aking asawa, at si Luisa, ang aking kapatid. Hubot-hubad sila, nagsasayaw sa apoy ng pagkakanulo, sa aking sariling kama. Ang bote ng alak na dapat ay para sa anibersaryo namin ay nakakalat sa sahig. Ang cake na inihanda ko ay nakatumba. Ang mundo ko'y gumuho. Ang mga tenga ko'y umugong. Ang puso ko'y parang huminto. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Ang aking asawa. Ang aking kapatid. Nang marinig nila ang pinto, nagulat sila. Ang mukha ni Marco ay naging puti, mula sa gulat ay naging takot. Si Luisa, nagmamadaling tinakpan ang sarili ng kumot. Ngunit sa kanyang mga mata walang pagsisisi. May isang ngiti. Isang mapanuksong ngiti. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo para kalmutin sila. Humakbang lang ako paatras, tahimik, tinitigan sila ng mga matang kasing lamig ng yelo. Pagkatapos, dahan-dahan kong isinara ang pinto. Kinuha ko ang susi sa aking bulsa, ipinasok sa lock at pinilipit. Ang tuyong tunog ng pag-lock ay umalingaw sa tahimik na gabi, parang hatol ng kamatayan sa aking kasal. Sumandal ako sa pinto, kinuha ang aking mobile, at nagsimulang idyal ang numero ng aking biyenan. Isa-isa, tinawagan ko ang mga tiyo at tiya sa pamilya. Ang boses ko'y kakaibang kalmado. Elena, si Maria ito. Maaari po bang pumunta kayo rito ngayon, kasama ang buong pamilya? Gusto ko po kayong ipakita ng isang napakagandang dula. Gusto kong mag-enjoy kayong lahat. Kung saan patungo ang kwentong ito. Kapag bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang katotohanan, paano nila haharapin ang realidad? Umiyak ako sa araw ng kasal ko, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa purong kaligayahan. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging mabuting asawa, at isang mapagmahal na manugang, at iyon nga ang ginawa ko. Sa loob ng 4 na taon, inalagaan ko ang munting tahanang ito ng buong pagmamahal. Masinop kong inasikaso ang bawat pagkain at bawat detalye para kay Marco. Kung may lakad siya, inihahanda ko ang kanyang damit. Kung may pagod siya, ako ang naghihilot sa kanyang ulo.
Naniniwala akong ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, ay nasa maliliit na bagay. Sabi niya noon, ako raw ang kanyang perpektong asawa, ang nag-iisang babaeng naging panatag ang puso niya. Ang ganda ng panaginip na iyon. Hindi ko alam, sa bawat ngiti ko, sa bawat paglingap ko, ay may tinatago silang lason. Ang pagmamahal ko sa pamilya de la Cruz ay walang kapantay. Ang aking biyenan, si Elena, ay inalagaan ko ng higit pa sa aking sariling ina. Si Elena ay dumaranas ng matinding sakit sa likod, isang sakit na tila lalong lumalala tuwing umuulan. Sa bawat pagbabago ng panahon, ako mismo ang nagmamasahe sa kanya, gumagamit ng mga espesyal na ointment na binili ko pa. Naaalala ko ang lahat ng kanyang gusto at ugali. Dahil mahilig siya sa lentejas, natuto akong lutuin ito ng perpekto, gumagamit ng resipe na ibinigay ng kapitbahay. Dahil mahilig siya sa lumang kanta, nilagyan ko ng 12 ng kanta ang kanyang mobile phone, bawat isa ay personal kong pinipili. Lubos akong naniwala na kung ang pakikitungo ko sa iba ay mula sa puso, ganito rin ang matatanggap ko. Ang aking pagmamahal ay malinis, walang halong pag-aalinlangan, lalo na kay Luisa, na itinuring kong tunay na kapatid. Si Luisa ay sumama sa aming pamilya humigit kumulang 1 taon matapos kaming ikasal. Namatay ang kanyang ina, ang matalik na kaibigan ni Elena, sa isang aksidente sa trapiko, naiwan siyang mag-isa. Sabi ni Elena, hindi niya kayang hayaang magdusa ang anak ng kanyang kaibigan, kaya dinala niya ito upang manirahan sa amin. Lalo kong hinangaan ang aking biyenan dahil sa kabutihan niya, at nakaramdam ako ng malalim na pagkahabag kay Luisa. Noong una ko siyang makita, siya ay isang payat, maitim na bata, na mailaging takot na tingin. Tinanggap ko siya ng buong puso. Ginawa ko siyang parang kapatid na wala ako. Hindi ko siya kailanman hinayaang magsuot ng luma. Palagi ko siyang dinadala upang bumili ng bagong damit. Nang bumaba ang kanyang mga grado, ginugugol ko ang bawat gabi upang tulungan siya sa kanyang mga aralin. Nakita kong may talento siya sa pagguhit, kaya inenroll ko siya sa mga klase sa sining. Ang aking damdamin para sa kanya ay lubos na tapat, walang anuman. Unti-unti si Luisa ay naging mas maganda at mas palabas. Lumaki siya, pumuti ang kanyang balat, at ang kanyang mukha ay nagkaroon ng sariwang ganda. Mahal na mahal niya kami ni Marco. Tinatawag niya si Marco sa kanyang pangalan ng may kakaibang pagmamahal, at tinatrato rin siya ni Marco na parang kapatid na babae, binibigyan siya ng pera, binibilhan ng regalo. Kapag nanonood kami ng telebisyon sa sala, si Luisa ay sumasandal sa tabi ko, o umuupo sa tabi ni Marco, nagkukwento tungkol sa mga bagay-bagay sa eskwelahan. Pinagmamasdan ko ang eksena ng may pagmamahal, nang walang ni isang segundo ay nagdududa sa kanilang relasyon. Lubos akong nagtitiwala sa aking asawa, at sa kalinisan ng batang minahal ko ng buong puso. Ngayon, nakaupo ako sa malamig na sahig. Ang lahat ng mainit na alaalang iyon ay nagiging nakakasuka at nakakatakot na mga larawan. Ang 4 na taong iyon, parang isang malaking, nakapangingilabot na palab. Humigit kumulang 20 minuto ang lumipas. Narinig ko ang ingay ng mga sasakyan at motorsiklo sa labas. Sunod ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Dumating na sila. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking damit at buhok. Manatiling kalmado. Magpakatatag. Hindi ka maaaring magpakita ng kahinaan sa harap nila. Bumaba ako at binuksan ang pinto. Sa harap ko, si Elena, ang aking biyenan, si Tito Miguel, ang bunsong tiyo ni Marco, kasama ang kanyang asawa, at si Tia Teresa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at pagkalito. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ko. Maria, anong nangyayari? Bakit mo tinawagan ang buong pamilya sa ganitong oras? Nasaan si Marco? Hindi ako sumagot. Umilag lang ako at malamig na sinabi, Elena, at kayong lahat, pumasok muna kayo. Kapag nakapasok na kayo, mauunawaan ninyo ang lahat.
Iginiya ko ang buong pamilya sa ikalawang palapag at huminto ako sa harap ng nakasarang pinto ng aming silid. Ang mga hikbi sa loob ay tumigil. Marahil ay pagod na sila o naramdaman nila ang aming presensya at naunawaan na tapos na ang lahat. Tinitigan ako ng pamilya ng may pagtataka. Kinakabahang yugyug ako ni Elena sa balikat. Anak, magsalita ka. Anong nangyayari? Bakit mo nilock ang pinto? Nandyan ba si Marco at si Luisa sa loob? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, na may tingin na hindi niya kailanman malilimutan sa kanyang buhay. Binigyan ko ng diin ang bawat salita. Ganoon nga, Elena. Nandyan sina Marco at Luisa sa loob. Tinawagan ko kayong lahat upang masaksihan ninyo ang napakagandang dula na inihanda para sa akin ng inyong minamahal na anak at ng inyong marangal na ampon. Nang matapos ako, kinuha ko ang susi mula sa aking bulsa. Sa isang nakakapangilabot na katahimikan, dahan-dahan kong ipinasok ito sa lock. Ang tunog ng metal ay tila lalong matalim. Nagpigil ng hininga ang pamilya, nakatitig ang mga mata sa pinto. At pagkatapos, pinilipit ko ang susi. Dahan-dahang bumukas ang pinto, inilantad ang hubad at marumi na eksena sa loob. Ang trahedya ng isang pamilya ay malapit nang matapos, at sa parehong oras, isang mas nakakatakot na lihim ay malapit nang mabunyag. Nang tuluyang bumukas ang mabigat na pinto ng kahoy, inilantad ng dilaw na ilaw ng silid ang isang malaswang espasyo. Isang nakakasuka na pinaghalong murang alak, matapang na pabango ni Luisa, at pawis ng isang lalaki ang lumutang sa hangin. Sa aming kama, na pinalamutya ng mga kumot at una na ako mismo ang pumili, sina Marco at Luisa ay walang galang na gumugulong sa ilalim ng kumot. Si Marco, na may likod na puno ng pawis, nagmamadaling isinusuot ang kanyang pantalon, habang si Luisa, na hirap takpan ang sarili ng manipis na kumot, ay nagpakita ng kanyang gusot na mahabang buhok at isang mukhang maputla. Ang tanawin ay parang isang patalim na tumusok sa puso, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nasa pinto. Ang unang nag-react ay si Tito Miguel, isang lalaking malakas ang loob ngunit matuwid. Sa kanyang dilat na mga mata, itinuro niya ang loob at sumigaw na nanginginig sa galit, "Diyos ko, Marco, anong ginagawa mo?" Napasinghap si Teresa, tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang tingin sa akin ay puno ng habag at hiya, ngunit walang reaksyon ang maihahambing sa kay Elena. Nanatili siyang paralisado, nakatitig sa eksena. Ang kanyang mukha ay puti, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit hindi siya nagsalita. Nanginginig siya na halos matumba kung hindi siya inalalaya ni Tito Miguel. Inaasahan ko na tatakbo siya upang sampalin ang kanyang anak, o sumpain ang walanghi. Ang gabing iyon ay natapos sa isang mabigat at huwad na kapaligiran. Nang ipahayag ko na mananatili ako at hindi makikipagdiborsyo, isang kislap ng kasiyahan ang dumaan sa mukha ni Elena, bagaman mabilis niya itong itinago. Sina Tito Miguel at Teresa, nagulat at galit sa pag-ugali ni Elena, ay umuwi. Bago umalis, bumulong si Tito Miguel sa akin na may tingin ng awa, "Kung kailangan mo ng anumang bagay, tawagan mo lang ako." Tumango ako ng may pasasalamat. Isang maliit na init ang nabuo sa puso ko nang malaman na kahit sa bulok na bahay na ito ay mayroon pa ring nakakakita ng tama at mali. Pagkatapos, pinauwi ni Elena sina Marco at Luisa sa kani-kanilang silid at dinala ako sa sala para mag-usap. Ang marangyang sala, pinalamutya ng mamahaling kasangkapan at sofa, ay tila malamig at banyagan na ngayon sa akin. Binigyan niya ako ng isang basong tubig, at bagaman sinubukan niyang maging kalmado ang kanyang boses, hindi niya maitago ang kanyang pagkukunwari. "Maria, alam kong gulat ka at galit na galit, ngunit pakinggan mo ako, nangyari na ang nangyari. Ang paggawa ng iskandalo ay hindi makakalutas ng anuman, magiging katawa-tawa lamang tayo sa kapitbahayan. Para sa isang babae, hindi lang mahalaga na magpakasal sa isang mabuting lalaki, kundi magkaroon din ng karunungan na maging mapagpasensya para sa kapakanan ng pamilya." Nananatili akong tahimik, tinitigan ko lang siya. Anong ibig niyang sabihin sa kapakanan ng pamilya?
Ang dangal ba ng bahay? O isang interes na hindi ko pa nalalaman? Nang makita ang aking katahimikan, inakala niyang sumusuko na ako at nagpatuloy siya. Ang nangyari kay Marco ay isang pagkakamali lang. Sisiguraduhin kong tuluyan na niyang tatapusin ang kanyang relasyon kay Luisa. Ikaw, kumilos ka na parang walang nangyari. Ngayon, ang pinakamahalaga para sa iyo ay bigyan kami ng apo sa lalong madaling panahon. Kung maipanganak mo ang panganay, ang iyong posisyon sa bahay na ito ay hindi matitinag. Nangangako ako. Muli, ibinangon niya ang usapin ng bata. Lalo akong nakumbinsi na ang bata ang susi sa lahat ng problema. Ngunit, bakit kailangan ako? At bakit ang panganay? Nagsimula akong buuin muli sa aking isip ang mga nakaraang kaganapan, maliliit na detalye na hindi ko napansin noon. Naalala ko na 1 taon na ang nakalipas, habang nililinis ko ang opisina ng aking yumaong biyenan, na namatay 5 taon na ang nakalipas, hindi sinasadyang nakita ko ang isang lumang kabinet sa isang nakasarang drawer. Sa sandaling iyon, pumasok si Marco at nang makita ako kasama ang kabinet, nagbago ang kulay ng kanyang mukha at mabilis niya itong inagaw sa akin. Sinabi niya na ito ay mahahalagang dokumento ng kumpanya ng kanyang ama at hindi ko dapat tingnan. Sa panahong iyon, hindi ko ito binigyan ng pansin, ngunit ngayon, sa retrospect, ang kanyang pag-ugali ay napakakaiba. Naalala ko rin na sa mga pagtitipon ng pamilya, ipinagmamalaki ni Elena ang libu-libong ektarya ng lupain ng pamilya na minana mula sa kanilang mga ninuno sa probinsya. Sabi niya, ito ay mga sagradong lupain na maaari lamang ipamana sa panganay na lalaki ng pamilya at hindi dapat mapunta sa kamay ng iba. Si Marco ay nag-iisang anak, kaya ang panganay na labis niyang hinahangad ay para mamana ang kayamanan na iyon. Ngunit kung para lang sa mana, bakit niya pinatawad at tila pinapayagan pa ang relasyon ni Marco at Luisa? Ito ay labag sa lohika. Maliban kung may papel si Luisa sa planong iyon. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Luisa. Sinabi ni Elena na siya ay anak ng kanyang namayapang matalik na kaibigan, ngunit sa 4 na taon ko bilang manugang, hindi ko siya narinig na binanggit ang kaibigang iyon. Ni hindi ko siya nakitang nagmisa sa kanyang anibersaryo o bumisita sa kanyang libingan. Sa bawat pagkakataong tinatanong ko siya tungkol sa bayan ni Luisa, iniiwasan niya ang paksa, sinasabing ito ay isang liblib na lugar sa kabundukan na walang halaga. Lahat ng impormasyon tungkol kay Luisa ay napakamalabo. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Naramdaman ko ang takot. Ngunit higit sa takot, nararamdaman ko ang isang matinding pagnanais na alamin ang katotohanan. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Bumalik ako sa aking silid, ngunit ang silid ay puno ng malamig na hangin at amoy ng pagtataksil. Hindi ko pinaalis si Marco upang hindi magkaroon ng hinala. Wala rin siyang lakas ng loob na matulog sa tabi ko at natulog sa isang manipis na kutson sa sahig. Nagpanggap akong natutulog ng malalim, ngunit ang lahat ng aking pandama ay alerto. Narinig ko kung paano dahan-dahang bumukas ang pinto, at pagkatapos ay ang mga bulong ni Elena at Marco sa pasilyo. Mama, natatakot ako, ang nanginginig na boses ni Marco. Ang katahimikan ni Maria hindi normal. Siguradong may pinaplano siya. Pabulong na saway ni Elena. Anong kinakatakutan mo? Hindi maaaring maging ganoon kahina ang isang lalaki. Ipaubaya mo sa akin. Alam ko kung paano ayusin ang lahat. Ang tanging gawain mo ay ipagbuntis si Luisa sa lalong madaling panahon. Kapag nabuntis na siya, wala na tayong silbi kay Maria. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko'y tumigil ang puso ko. Totoo ang aking hinala. Kailangan nila ng isang bata, ngunit hindi ang aking anak, kundi isang anak ni Marco at Luisa. Bakit? Bakit kailangan ang anak ni Luisa? Ba't hindi ko? Sa loob ng 4 na taon, wala kaming anak dahil abala kami sa trabaho at hindi namin sineryoso ang pagsubok. Sinabi ng doktor na normal ang aking reproductive capacity.
Kaya, ano ang dahilan? Nagpatuloy ako sa pakikinig. Pero bakit kailangan si Luisa, Mama? Pwede rin naman kaming magsubok ni Maria at magkaroon ng anak, tanong ni Marco. Saglit na nanahimik si Elena, at pagkatapos, sa isang pabulong at malupit na boses na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya, ibinulong niya, hindi mo na kailangan pang malaman. Kailangan mo lang malaman na ang batang iyon ay dapat may dugo ni Luisa. Sa ganoong paraan lamang natin makakamit ang lahat. Naiintindihan? Natapos ang usapan at lumayo ang mga yapak. Nananatili ako sa kama, ngunit pakiramdam ko'y nagielo ang aking katawan kahit tag-init. Dugo ni Luisa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa aking ulo. Nandyan ang lihim. Sino ba talaga si Luisa? Anong espesyal sa kanyang dugo para maging ganoon kahalaga? Napagtanto ko na nahulog ako sa isang napakalaking bitag. Pananatilihin nila ako sa bahay para sa kapakanan ng panlabas na anyo, habang ginagawa nila ang lahat upang magkaroon ng anak sina Marco at Luisa. Sa sandaling mabuntis si Luisa, paalisin nila ako sa bahay, o mas masahol pa, maaari nila akong saktan upang patahimikin. Ang pag-iisip na iyon ay nagpatremble sa akin. Hindi ako maaaring manatiling nakakrus ang mga braso, naghihintay ng aking katapusan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang katotohanan at tanggalin ang kanilang maskara. Magsisimula ang aking plano sa opisina ng aking biyenan, ang lugar kung saan nakatago ang misteryosong kabinet na iyon. At para doon, alam kong kailangan kong magpanggap na masunurin at sumusuko upang ibaba nila ang kanilang pagbabantay. Opisyal na nagsimula ang aking sariling tahimik na gyera. Ang mga sumunod na araw, sinimulan ko ang isang pagganap na kinamumuhian ko sa sarili ko. Ginampanan ko ang papel ng isang walang katuturang mapagbigay na asawa. Nagpatuloy akong bumabangon ng maaga upang maghanda ng almusal para sa buong pamilya, kasama sina Marco at Luisa. Inihahanda ko ang mga damit ni Marco at sa publiko, nagpanggap akong nag-aalala sa sakit ng likod ni Elena. Tila tinanggap ko na ang realidad at, sumusunod sa payo ni Elena, tiniis ko ang sakit para sa kapakanan ng pamilya. Ang aking pag-ugali ay tila nagpagaan ng loob ni Marco, bagaman nananatili siyang hindi komportable, nagsimula na siyang makipag-usap sa akin muli. Nag-aalok ng walang lamang paghingi ng tawad tungkol sa kanyang pagkakamali at mga pangako na gagawin niya ng mas mahusay. Tumango lang ako ng tahimik, nararamdaman ang isang walang hanggang paghamak. Iniwasan ako ni Luisa. Hindi na niya ako tinatawag na Ate Maria, inang masaya, at sa bawat pagkakataong magkasalubong kami, ibinababa niya ang kanyang ulo at mabilis na lumulusot. Ngunit alam kong isa lang itong pagkukunwari. Sa ilalim ng utos ni Elena, tiyak na nagtatago sila ni Marco. Ang pinakamasaya sa pagbabago ko ay si Elena. Nagsimula siyang tratuhin ako ng bahagyang mas mahusay, paminsan-minsan ay binibilhan ako ng royal jelly o bitamina, sinasabing kailangan kong alagaan ang aking sarili upang magkaroon ng anak. Ang kanyang pagganap ay perpekto, ngunit alam kong ang lahat ay isang estratehiya upang kalmahin ako at mawala ang aking mga hinala. Tinanggap ko ang kanyang mga regalo ng may pasasalamat, perpektong ginagampanan ang papel ng isang masunuring manugang na nagnanais ng isang anak. Ang kanyang kawalan ng pag-iingat ang aking pagkakataon. Kailangan kong makahanap ng paraan upang makapasok sa opisina ng aking biyenan. Mula nang siya'y namatay, nilok ito ni Elena, sinasabing naglalaman ito ng kanyang personal na gamit at walang sinuman ang maaaring pumasok. Siya lamang ang may susi. Ito ay isang malaking hamon. Hindi ko maaaring pilitin ang lock o direktang hingin ang susi. Kailangan ko ng isang natural na dahilan. Dumating ang pagkakataon isang linggo pagkatapos. Anibersaryo ng pagkamatay ng aking biyenan at nagtipon ang buong pamilya para sa tradisyonal na misa. Sa panahon ng hapunan, ibinangon ko ang paksa na parang walang anuman. Elena, naalala ko na mahilig magsulat ng diary ang aking biyenan.
Mayroon siyang notebook na may brown na takip na leather kung saan siya nagsusulat ng mga bagay-bagay. Alam mo ba kung nasaan ito? Gusto kong basahin ito upang alalahanin kung paano siya mag-isip. Sinabi ko ng may damdamin na may bahagyang namumulang mata. Si Elena, tulad ng inaasahan, ay hindi naghinala. Nagbuntong hininga siya at sinabi, kung ugali iyon ng iyong biyenan, siguro ay nasa opisina pa rin, ngunit puro mga bagay sa negosyo ang naroon. Bakit mo gustong basahin? Hindi, Elena, mabilis kong sinagot. Nagsusulat din siya tungkol sa pamilya, tungkol sa pagkabata ni Marco. Gusto ko lang balikan ang mga alaala kasama siya. Ang tono ko ay napakamapagpakumbaba at ang aking pag-ugali ay napakamasunurin, kaya't sa wakas ay tumango si Elena. Sige, bukas, hahanapin ko ang susi at makakapasok ka. Kumabog ng malakas ang puso ko. Gumana ang unang bahagi ng plano. Kinabukasan, ibinigay sa akin ni Elena ang susi ng opisina tulad ng ipinangako niya. Sinabi niyang lalabas siya kasama ang ilang kaibigan at pinakiusapan akong i-lock ng mabuti ang pinto kapag natapos ako. Ito na ang perpektong pagkakataon. Pagkaalis niya, pumasok ako sa silid. Ito ay maayos at malinis. Wala akong gaanong oras. Isinantabi ko ang anumang posibleng diary at dumiretso ako sa desk na may nakasarang drawer kung saan ko nakita ang misteryosong kabinet noon. Sinubukan ko ang iba't ibang maliliit na susi mula sa keychain ni Elena at sa kabutihang palad, isa sa mga ito ang nagbukas ng drawer. Sa loob, naroon pa rin ang kabinet. Sa cover, nakasulat lamang ang mga confidential na dokumento ng pamilya. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ito. Hindi ito naglalaman ng mga dokumento ng negosyo, kundi iba't ibang personal na papeles, mga sertipiko ng kapanganakan, at ang sulat kamay na testamento ng aking biyenan. Tulad ng hinala ko, ang karamihan sa mana, kasama ang mga lupain ng pamilya, ay ipinamana sa panganay na lalaki. Ngunit ang nakapagpagulantang sa akin ay isang probisyon sa dulo ng testamento na nakasulat sa ibang tinta, na tila idinagdag kalaunan. Ang panganay na lalaking magkakaroon ng karapatan sa mana ay dapat may purong dugo ng pamilyang De La Cruz, na dapat patunayan sa pamamagitan ng isang genetic test ng mga partikular na marker ng pamilya. Nanlamig ako. Genetic markers ng pamilya. Mayroon bang kakaibang gene ang pamilyang ito? Nagpatuloy ako sa paghahanap sa mga papeles. Nakakita ako ng isang lumang medikal na ulat, dilaw na sa katagalan ng panahon. Ito ang mga resulta ng pagsusuri ni Marco tungkol sa kanyang uri ng dugo at iba't ibang genetic indicator. Ang nakapagpagulantang sa akin ay ang konklusyon ng doktor. Ang pasyente ay nagpapakita ng azoospermia acquired bilang resulta ng parotiditis na dinanas sa edad 17 na may posibilidad ng natural na pagbubuntis na halos wala. Nahulog ako sa sahig. Si Marco ay baog. Baog siya. At sa 4 na taon, hindi niya ako kailanman sinabihan. Lubusan niya ako at ang kanyang ina ay nilinlang. Sila ang nagparatang sa akin na wala akong anak. Pinilit nila akong pumunta sa doktor, magpa-test, at uminom ng lahat ng uri ng gamot. At lumalabas na hindi kailanman naging problema ko. Alam nila ang lahat at nagpapanggap lang, pinaparamdam sa akin na may kasalanan ako. Nilalamon ako ng galit, ngunit nakuha ko ulit ang aking pagkontrol. Kung baog si Marco, anong bata ang balak nilang gawin sa pamamagitan niya? At si Luisa. Nagpatuloy ako sa paghahanap at nakita ko ang sagot sa isang sertipiko ng kapanganakan. Ito ay kay Luisa, ngunit ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay ganap na hindi kilala, hindi ang sa anumang kaibigan ni Elena. At ang pinakamahalaga, sa isang sulok ng sertipiko ay maisulat kamay na tala mula sa aking biyenan. Ang batang ito ay nagtataglay ng lahi ng pamilyang De La Cruz, ugat sa sangay ng kabundukan sa Hilaga. Nagulat ako. Si Luisa ay mula sa iisang pamilya, isang sangay sa Hilaga. Naalala ko ang sinabi ni Elena tungkol sa kanyang bayan. Tutu.
Si Luisa ay hindi ampon, siya ay isang malayong kamag-anak ng pamilya. Nagtugma ang lahat. Si Marco ay baog at hindi maaaring magkaroon ng anak upang manahin ang kayamanan. Kaya naghanap sila sa isang malayong sangay ng pamilya ng isang dalaga na may purong lahi, si Luisa. Dinala nila siya sa bahay sa ilalim ng dahilan na siya ay isang ampon, na may layunin na magkaroon siya ng anak sa ibang lalaki, at pagkatapos ay ipasa ang batang iyon bilang anak ni Marco, ang panganay ng pamilya, upang angkinin ang malaking mana. Ngunit kanino ang anak na iyon? Obvious na hindi kay Marco. Kaya, sino ang lalaki? Isang bagong lihim. Isang mas nakakatakot na tanong ang bumangon. Mabilis kong kinuhanan ng litrato ang lahat ng mga mahalagang dokumentong ito gamit ang aking mobile. Alam kong ito ang magiging sandata ko, ngunit alam ko rin na ang laban na ito ay mas delikado kaysa sa inakala ko. Hindi ko hinaharap ang isang simpleng pamilya ng mga manloloko, kundi isang sabuatan na maingat na pinlano sa loob ng mga dekada. Matapos kuhanan ng litrato ang lahat ng ebidensya, ibinalik ko ang lahat sa tamang lugar. Isinara ko ang drawer at ang opisina, at ibinalik ko ang susi kay Elena. Kailangan kong kumilos na parang walang nangyari, na parang nagpunta lang ako para maghanap ng lumang diary. Ngunit sa loob ko, isang bagyo ang nagaganap. Ang pand. Ang pandarayang ito ay lumampas sa anumang imahinasyon. Hindi lang nila ako niloko sa usapin ng bata. Ginawa nilang bahagi ng kanilang maruming plano ang buong buhay ko, ang buong kasal ko. Ako ang biktima, ngunit ako rin ang perpektong panangga upang itago ang kanilang sabuatan. Naramdaman ko ang matinding pagkasuklam. Ang lalaking minahal ko, ang biyena na pinuri ko, at ang kapatid na inalagaan ko ng buong puso, ay pawang mga halimaw. Alam kong hindi ako maaaring kumilos ng padalos-dalos. Kung malalaman nilang alam ko ang totoo, maaaring malagay sa panganib ang buhay ko. Isang pamilyang kayang magplano ng isang ganoon kalupit at detalyadong bagay sa loob ng maraming taon ay hindi mag-aatubiling alisin ang anumang balakid. Kailangan kong kumilos ng lubhang maingat, hakbang-hakbang. Ang una kong gagawin ay hanapin ang misteryosong lalaki, ang magiging biological na ama. Nagsimula akong obserbahan ang bawat kilos ni na Elena at Luisa ng mas maingat. Tuwing Miyerkules at Sabado ng hapon, lumalabas si Elena sa dahilan na makikipagkita sa mga kaibigan, ngunit palagi siyang nag-aayos ng kapansin-pansin, maingat na nagme-makeup, isang bagay na hindi karaniwan sa kanya. Sa parehong mga araw na iyon, humihingi ng pahintulot si Luisa sa akin upang pumunta sa kanyang mga klase o lumabas kasama ang mga kaibigan, ngunit ang kanyang tingin ay laging mailap at kinakabahan. Nagpasya akong sundan sila. Noong Miyerkules ng hapon na iyon, pagkaalis ni Elena sa bahay, lumabas din ako sa dahilan na pupunta sa supermarket at sumakay ng taxi upang sundan ang kanyang kotse. Hindi nagtungo ang kotse sa anumang kapehan o restaurant, kundi sa isang eksklusibong subdibisyon sa labas ng lungsod, isang lugar kung saan ang mayayaman at makapangyarihan lamang ang nakatira. Huminto si Elena sa harap ng isang nakamamanghang villa na may matataas na pader at isang security guard. Pinindot niya ang doorbell at dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ako makapasok, kaya nanatili akong nagmamasid mula sa malayo, sa loob ng taxi. Humigit kumulang 15 minuto pagkatapos, dumating ang isa pang taxi at huminto hindi kalayuan. Ang bumaba ay si Luisa. Mabilis din siyang pumasok sa villa. Ang puso ko'y kumabog ng malakas. Tama ako. Magkasama silang nagkita doon. Ito ang dapat na tahanan ng misteryosong lalaki. Ngunit, sino siya? Hindi ako maaaring manatili ng matagal ng walang hinala. Pinakiusapan ko ang driver ng taxi na umikot at bumalik. Sa loob ng sumunod na oras, wala nang ibang pumasok o lumabas. Alam kong hindi ako makakakuha ng karagdagang impormasyon sa paghihintay. Kailangan ko ng ibang diskarte. Nagpasya akong hindi na sila sundan pa. Masyadong mapanganib.
Aatakihin ko ang kanilang pinakamahina na punto. Si Luisa. Sa huli, isa pa rin siyang batang babae. Bagaman pinuno ni Elena ng nakakalaso na ideya, naniniwala ako na sa kaibuturan ng kanyang puso ay mayroon pa ring takot at kahinaan ng kanyang edad at gagamitin ko iyon. Nagsimula akong baguhin ang aking pag-ugali kay Luisa. Huminto ako sa pagtrato sa kanya ng malamig at naging mabait muli tulad ng dati. Binilhan ko siya ng bagong damit na gusto niya at niluto ko ang kanyang paboritong pagkain. Nagpanggap ako na lubusan ko na siyang pinatawad at tinanggap ko siya bilang magiging kabit ni Marco. Sa simula, si Luisa ay napakaalanganin at iniiwasan ako, ngunit dahil ako ay tunay na mabait at walang ginagawang kakaiba, unti-unti siyang bumaba ang kanyang pagbabantay. Isang gabi, nang kaming dalawa lang sa bahay, tinawag ko siya sa aking silid para mag-usap. Inalok ko siya ng isang basong mainit na gatas at malumanay kong sinabi, "Luisa, alam kong napupunta ka sa matinding pressure. Pinag-isipan ko ng mabuti at siguro, hindi lang ito kasalanan mo at ni Marco. Siguro, mayroon din akong bahagi ng kasalanan. Ang hindi ko pagkakaroon ng anak ay isang malaking depekto. Sinadya kong magsinungaling. Ang gabing iyon ay lumipas ng walang tulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita ni Elena at Don Ricardo Santos. Ang bawat detalye, ang bawat tono ng boses. Hindi ako maaaring maghintay ng matagal. Kailangan kong kumilos. At ang una kong hakbang, ang aking curtain call, ay ang paghahasik ng kaguluhan, paghihiwalay sa mga nagkasala upang hindi nila ako magawa pang saktan. Kinuha ko ang isang lumang mobile phone, isang prepaid na SF card, at sinimulan ang aking tahimik na giyera. Nagpadala ako ng isang anonymous na mensahe sa asawa ni Don Ricardo Santos. Isang babaeng kilala sa kanyang pagiging mayabang at selosa. "Ginang, alam mo ba na ang iyong asawa ay nagpaplano na magkaroon ng anak sa isang babaeng maaaring maging anak niya at ginagamit ito bilang isang rent-a-wom? Tanungin mo siya tungkol sa kanyang relasyon sa pamilyang De La Cruz at sa isang babaeng nagngangalang Luisa." Alam kong ang mensaheng ito ay magsisindi ng apoy sa isang bariles ng pulbura. Kasabay nito, nagpadala ako ng isa pang mensahe kay Marco. "Alam mo bang niloloko ka ng iyong ina at ni Don Ricardo Santos? Ang anak ni Luisa ang magiging nag-iisang tagapagmana. Ikaw, dahil baog, ay isang puppet lamang. Mag-ingat ka na baka itapon ka rin ang sarili mong ina kapag wala ka ng silbi. Alam kong mahina si Marco at madaling maimpluwensyahan at ang mensaheng ito ay maghahasik ng binhi ng pagdududa at kalituhan sa kanyang isip. Tulad ng inaasahan ko, 2 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng nag-aalalang tawag mula kay Tito Miguel. Maria, magulo rito sa bahay. Nagpunta rito ang asawa ni Santos, sumisigaw at nagmumura. Sabi niya, nakipagsabwatan daw si Elena sa asawa niya para lokohin siya. Si Marco, ilang araw nang parang kaluluwang ligaw. Nagkaroon sila ng malaking away ni Elena at si Elena ay naospital dahil sa sama ng loob. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, umiti ako ng malamig. Iyon mismo ang gusto ko. Sa kaguluhan sa loob, wala silang oras para asikasuhin ako. Matapos maghasik ng kalituhan, lumipat ako sa pangalawang yugto. Gumawa ako ng isang anonymous na email account at ipinadala sa ilang kilala kong mamamahayag na nag-imbestiga ang bahagi ng video na may pixelated na mukha ni Luisa at ang audio file ng pag-uusap nina Elena at Don Ricardo Santos. Hindi ko ibinunyag ang mga tiyak na pagkakakilanlan, nagbigay lamang ako ng malabong pahiwatig tungkol sa isang real estate magnate at isang inheritance conspiracy sa pamamagitan ng rent-a-wom. Alam kong ang mga mamamahayag ay sapat na tuso upang matuklasan ang buong kwento sa maliit na impormasyong iyon. Mas mabilis ang resulta kaysa sa inaasahan ko. Isang linggo pagkatapos, isang mahalagang digital na pahayagan ang naglathala ng isang artikulo na may sensasyonal na headline. Iskandalo! Isang kilalang negosyante at ang kanyang planong rent-a-wom kasama ang isang kamag-anak.
Isang malupit na pakana para sa mana. Bagaman hindi binanggit ng artikulo ang mga pangalan, ang lahat ng detalye ay nakakagulat na tumugma sa kwento ni Santos at ng pamilya ng aking asawa. Ang balita ay naging viral sa social media at nagsimulang manawagan ang publiko na ibunyag ang mga pagkakakilanlan ng mga sangkot. Ang mga stock ng kumpanya ni Don Ricardo Santos ay nagsimulang bumagsak. Alam kong kumagat na ang isda. Ngayon, sina Elena at Santos ay nagsimulang makaramdam ng tunay na takot. Wala na silang oras para hanapin kami. Kailangan nilang harapin ang isang krisis sa media. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagsusumamo. Maria, parang awa mo na, huminto ka na. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Pera, ang bahay, ano mang hingin mo. Pero, parang awa mo na, iligtas mo ang pamilyang ito. Iligtas mo kami. Iligtas? Nang itulak ninyo ako sa impyerno, sino ang nag-iisip na iligtas ako? Ngayon, huli na. Ibinaba ko ang tawag at binlock ang kanyang numero. Naniwala ako na ito na ang perpektong oras para bigyan sila ng huling suntok. Ngunit bago ko pa man maisagawa ang huling suntok, isang balita mula kay Luisa ang nagpabago sa lahat. Pumasok siya sa silid na namumutla, parang multo, hawak ang isang test kit na nanginginig sa kanyang kamay. Ipinapakita nito ang dalawang malinaw na linya. Buntis siya. Ang bata na labis na hinahangad ni na Elena at Don Ricardo Santos, ang bata na sentro ng buong sabwatan. Ngayon ay nasa sinapupunan ng aking tanging kaalyado. Ang sitwasyon ay naging exponentially mas komplikado at mapanganib. Ang batang ito ba ang aking magiging huling sandata o ang aking nakamamatay na kahinaan? Hawak ang test kit na may dalawang linya, ang aking isip ay isang buhawi. Lahat ng plano na aking binalangkas ay tila gumuho. Ang batang iyon ay bunga ng isang krimen at pamimilit, ngunit sa parehong oras, ito ay isang inosenteng buhay. Nakita ko si Luisa na nakayukyok sa kama, tahimik na umiiyak. Ang kanyang batang mukha ay puno ng takot, pagkalito at kawalan ng pag-asa. Alam kong hindi ako maaaring magpatihulog. Ako ang kanyang tanging suporta. Lumapit ako sa kanya at niyakap ang nanginginig niyang balikat. Huwag kang umiyak, Luisa. Nandito ako. Malulutas din ang lahat. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Gustong ipalaglag ni Luisa ang bata. Ayaw niyang manganak ng isang bata na ang ama ay hindi niya mahal, isang bata na bunga ng kalkulasyon at karumihan. Natatakot siya sa kinabukasan, ang maging isang solong ina, at ang paghusga ng mundo. Naiintindihan ko ang lahat ng kanyang takot, ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang sinapupunan, ang ideya ng isang maliit na buhay na lumalaki doon ay bumibigat sa aking puso. Sinabi ko, Luisa, ang huling desisyon ay sa iyo, ngunit pag-isipan mo ng mabuti. Walang kasalanan ang bata. Ito ang iyong dugo at laman. Kung ipalalaglag mo, baka pagsisihan mo habang buhay. Ibinunyag ko rin sa kanya ang kabilang panig ng usapin. Ang batang ito, ayon sa batas at genetically, ang lehitimong tagapagmana ni Don Ricardo Santos at may karapatan din sa kayamanan ng pamilyang De La Cruz. Ito ang ating pinakamakapangyarihang sandata. Kung poprotektahan natin ang batang ito, tayo ang may kontrol sa anumang negosasyon. Magagamit natin ito para pagbayarin sila, para siguraduhin ang iyong kinabukasan at ng bata, at ang pinakamahalaga, para hayaan tayong mamuhay ng payapa. Matapos pakinggan ang aking pagsusuri, kumalma si Luisa. Tahimik niyang hinimas ang kanyang tiyan. Alam kong kailangan niya ng oras. Samantala, nagpapatuloy ang krisis ng kanilang pamilya. Patuloy na lumalabas ang mga artikulo, mas lalo pang naghukay sa pribadong buhay ni Santos at sa madilim na negosyo ng pamilya ng aking asawa. Napilitan silang gumawa ng hakbang. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang boses ng lalaki, malamig at propesyonal, ang nagsabi, "Binibining Maria,
ako ang legal na kinatawan ni Ginang Elena de la Cruz at ni Ginoong Don Ricardo Santos. Nais ng aking mga kliyente na makipagkita sa iyo ng personal upang tuluyan ng malutas ang usaping ito. Alam kong darating ang araw na ito. Hindi ako nakaramdam ng takot. Kalmado akong sumagot. Sige, ngunit mayroon akong mga kondisyon. Una, ako ang pipili ng lugar ng pagpupulong. Pangalawa, kasama ko ang aking abogado. Pangatlo, wala si Luisa. Saglit na nanahimik ang kabilang panig at pagkatapos ay sumang-ayon. Mula nang simulan ko ang aking plano, nakikipag-ugnayan na ako sa isang mapagkakatiwalaang law firm. Ipinadala ko sa kanila ang lahat ng ebidensya at ipinaliwanag ang buong kwento. Ang aking abogado, isang matalino at matalas na babae, ay naghanda ng isang perpektong estratehiya sa negosasyon para sa akin. Naganap ang pagpupulong sa isang tahimik na kapehan na may hardin, isang lugar na sinuri ko muna upang tiyakin na walang anumang listening device o hidden camera. Dumating ako kasama ang aking abogado. Sa harap, sina Elena at Don Ricardo Santos. Tila sila tumanda ng 10 taon. Tinitigan ako ni Elena nang may galit habang sinisikap ni Santos na manatiling kalmado. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Wala si Marco. Marahil ay inalis siya upang hindi niya masira ang mga bagay-bagay. Ang abogado ng kabilang panig ang unang nagsalita. Tinanggap ng aming mga kliyente ang diborsyo. Nag-aalok sila sa iyo ng kabayaran na isang kondo at 30 milyong piso na cash. Ang kondisyon ay ibibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensya at mananatiling tahimik magpakailanman. 30 milyon? Ang presyo ng aking katahimikan para sa isang krimen. Ang presyo para mabawi ang kanilang dangal at kanilang malaking kayamanan. Sino ang akala nila ako? Mahigpit na sinabi ng aking abogado, tinanggihan namin ang alok na iyan. Hindi kailangan ng aking kliyente ang inyong pera, ang gusto niya ay hustisya. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang sarili, pinalo niya ang mesa at sumigaw, ano pa ang gusto mo? Hindi ka ba masisiyahan hanggat hindi lubusan na nasisira ang pamilyang ito? Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot o sakit, kundi awa. Hindi ko gustong may masira. Gusto ko lang mabawi ang akin at ang mga nagkasala ay humarap sa hustisya. Nang makita nilang hindi nila malulutas ito gamit ang pera, nagbanta si Santos. Binibining Maria, mas mabuti kung alam mo ang iyong lugar. Maaaring ikaw at ang batang iyan ay mawala sa mundo nang walang sinumang makaalam. Agad na namagitan ang aking abogado. Ginoong Santos, ipinapaalala ko sa iyo na ang iyong sinabi ay isang banta sa buhay, at ang lahat ay nire-record. Namutla si Santos at wala nang sinabing anuman. Noon ko inilabas ang aking alas. Sa kalmadong boses, sinabi ko, mayroon kayong hindi pa nalalaman. Buntis si Luisa. Ang aking mga salita ay parang isang bomba sa gitna ng silid. Sina Elena at Santos ay nanlamig, dilat ang mga mata sa hindi paniniwala. Ilang buwan na? Ang nanginginig na tanong ni Elena. Halos 2, sagot ko. Ang ekspresyon ni Elena ay nagbago mula sa gulat patungo sa kagalakan at muli sa takot. Ang kagalakan na sa wakas ay magkakaroon sila ng tagapagmana, at ang takot na ang tagapagmana na iyon at ang kanyang ina ay nasa aking mga kamay. Alam kong ito na ang oras para bigyan sila ng huling suntok. Sinabi ko, salita sa salita, ang batang ito ay legal na anak ni Ginoong Santos. May karapatan siyang manahin ang kanyang kayamanan at, ayon sa testamento ng aking biyenan, siya rin ang nag-iisang tagapagmana ng kayamanan ng pamilyang De la Cruz. Ngayon, pag-usapan ulit natin ang mga kondisyon. Ang pinakamatinding legal at psikolohikal na labanan ay nagsisimula pa lang. Ang kinabukasan ng lahat sa amin, at ng bata sa sinapupunan ni Luisa, ay mapagpapasyahan sa mesa ng negosasyong iyon. Ang balita ng pagbubuntis ni Luisa ay isang matinding dagok sa pag-iisip ni na Elena at Don Ricardo Santos.
Ang detalyadong plano na kanilang binuo ay tuluyang nawalan ng kontrol. Ang bata na labis nilang hinahangad ay naging pinakamakapangyarihang sandata sa kamay ng kanilang kaaway. Mula sa pagiging mangangaso, naging biktima sila, naghihintay ng aking hatol. Hindi sinayang ng aking abogado ang pagkakataon at iniharap ang aming mga kahilingan. Ito ay isang ultimatum na hindi maaaring tawaran. Una, sabi niya ng malinaw at matatag na boses, tinanggap ng aking kliyente, si Maria, ang diborsyo mula kay Marco. Ang kalahati ng lahat ng ari-arian na naipon sa panahon ng kasal, iyon ay ang bahay na kanilang tinitirhan at ang kalahati ng lahat ng pondo at ari-arian na nakapangalan kay Marco ay mapupunta kay Maria. Ito ay kabayaran sa sakit ng loob at panlilinlang na kanyang dinanas sa loob ng 4 na taon. Sinubukan ni Elena na magprotesta, ngunit pinigilan siya ng aking abogado sa isang senyas at nagpatuloy. Pangalawa at ang pinakamahalaga, ang usapin ng bata. Manganganak si Luisa. Ang biological na ama, si Ginoong Don Ricardo Santos, ang sasagot sa lahat ng gasto sa pagsuporta mula sa pagbubuntis hanggang sa maging 18 taong gulang ang bata. Ang sustento ay kakalkulahin batay sa kita at ari-arian ni Ginoong Santos at dapat aprubahan ng korte. Tinitigan ni na Elena at Santos ang isa't isa ng may kalkulasyon. Marahil ay naisip nilang ito ay isang bagay na malulutas nila sa pera, ngunit hindi pa tapos ang aking abogado. Pangatlo, patuloy ng aking abogado, pagkatapos ng kapanganakan ng bata, si Binibining Luisa ang magkakaroon ng eksklusibong kustodya at parental authority. Maaaring gamitin ni Ginoong Santos ang kanyang karapatang bumisita ayon sa itinakda ng batas, ngunit hindi siya maaaring gumamit ng anumang paraan upang subukang agawin ang kustodya. Tungkol naman sa mana, ang bata ang magiging legal na tagapagmana ni Ginoong Santos. At sa parehong oras, bilang panganay na lalaki na may genetic markers ng pamilyang De La Cruz, siya ang magiging nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian na nakasaad sa testamento. Gayunpaman, ang lahat ng kayamanang iyon ay papamahalaan ng isang mapagkakatiwalaang ikatlong partido na itinalaga namin, isang trust company, hanggang sa maging 21 taong gulang ang bata. Si Luisa, bilang tagapangalaga, ay makakatanggap ng buwanang alokasyon mula sa kita na nabuo ng naturang ari-arian para sa kanyang mga gastos, at walang sinuman, kasama si Ginang Elena, ang magkakaroon ng karapatang makialam. Ito ang pinakamalalim na dago. Ang plano ni Elena sa buong buhay niya ay ang angkinin ang kayamanang iyon. Ngayon, tulad ng nais niya, ang mana ay mapupunta sa panganay, ngunit hindi niya mahahawakan ni isang sentimo. Ang kayamanan ay pamamahalaan ng isang independenteng entity, at ang direktang benepisyaryo ay si Luisa at ang kanyang anak, na itinuring niya na simpleng instrumento. Naging maputla ang mukha ni Elena. Napasinghap siya, itinuro ako at sumigaw na may galit, ikaw. Ikaw ay isang masamang ulupong. Tinitigan ko lang siya ng walang sinasabi. Kung ikukumpara sa ginawa niya sa amin ni Luisa, anong kasamaan pa ba ito? Sa wakas, iniharap ng aking abogado ang huling kondisyon. At pang-apat, kapag ang lahat ng mga kasunduang ito ay nalagdaan na at mailigal na bisa, ang lahat ng ebidensya na hawak namin ay isasara sa aming law firm. Gayunpaman, kung sa hinaharap ay makakaranas si Binibining Maria o si Binibining Luisa at ang kanyang anak ng anumang uri ng pinsala, banta, o panliligalig, ang lahat ng ebidensya na iyon ay agad na ibibigay sa mga kinaukulang otoridad. At sa gayoy hindi lamang kayong dalawa ang haharap sa kapahamakan, kundi pati na rin sa parusang pagkakakulong. Napilitan sina Elena at Don Ricardo Santos na tanggapin ang lahat ng kondisyon. Isang linggo pagkatapos, ang lahat ng dokumento ng kasunduan ay nilagdaan sa harap ng mga abogado ng magkabilang panig at na notaryo. Opisyal akong nakipagdiborsyo kay Marco at umalis sa kasal na iyon ng may taas noo. Ibinenta ko ang bahay na puno ng masakit na alaala at nagsimula ng isang bagong buhay. Ilang buwan pagkatapos, nanganak si Luisa ng isang malusog at napakagandang sanggol na lalaki.
Nang makita ko ang sanggol na natutulog sa bisig ng kanyang ina, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan sa aking puso. Nagpasya kami ni Luisa na palakihin ang bata ng magkasama. Hindi na kami magbiyenan, kundi tunay na magkapatid na sumusuporta sa isa't isa. Sa bahagi ng pera, nagbukas kami ng isang maliit na tindahan ng damit pambata at ang negosyo ay naging maayos. Tungkol sa kanilang pamilya, nalaman ko ang balita sa pamamagitan ni Tito Miguel. Matapos ang pagkabigla, lubusan na gumuho si Elena. Halos hindi na siya kumikibo at nagtatago lang sa kanyang kwarto. Si Don Ricardo Santos, dahil sa iskandalo na, bagaman natatakpan, ay kumalat sa media, ay nagdusa ng matinding dagok sa kanyang reputasyon at mga negosyo. At sa bahay, ginawa ng kanyang asawa ang kanyang buhay na impyerno. Umalis na si Marco sa bahay at nabuhay ng mag-isa. May bulong-bulungan na mayroon siyang karelasyon. Ang kanyang buhay ay malamang na mananatili magpakailanman bilang isang lalaking, sa ilalim ng anino ng kanyang ina, ay hindi kailanman nakapagpasya ng kanyang sariling kapalaran. Ngayon, mayroon akong mga aral na ibabahagi, mga aral na natutunan ko sa sakit at paglaya. Una, para sa mga magulang, mga ina't ama. Ang pagmamahal ay hindi pagkontrol o pagpapahirap sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal ay respeto at pag-unawa, at ang pagtatakip sa kamalian ng anak ay hindi pagmamahal kundi pagwasak sa kinabukasan nila. Ikaw, Elena, pinili mong protektahan ang iyong pagnanasa sa halip na ang iyong anak. Pangalawa, para sa mga anak. Ang utang na loob at responsibilidad ay mahalaga, ngunit ang pagiging makasarili ay maaaring sumira sa lahat ng magaganda. Walang sinuman ang may karapatang baliwalain ang pagmamahal at pagtitiwala ng mga magulang. Si Marco, ikaw ay naging isang anino dahil sa iyong kahinaan. At pangatlo, sa lahat ng tao sa modernong mundo. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At kung minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising sa moralidad ng mga nagkasala. Hindi ito pagwasak, kundi pagtatatag ng katarungan na kailangan nating ipaglaban ng tahimik ngunit matatag. Ang aking tahimik na giyera ay tapos na. Ngayon, mayroon na akong kapayapaan. Ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ng ating pangunahing karakter na si Maria? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagpadama sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti upang hindi mapalampas ang susunod pang mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na ang bida. Ang kwentong ito ay katang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.